Sa mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Rodroque and this sa 365 Daily Devotion. So, ngayong araw nga po ay tatlakain natin about sa Moses and the Passover. So, ang ating pagtatalakayin ngayong araw ay about sa how to be saved. So, ang ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Exodus chapter 12. And ang sabi ko rito ay ang Panginoon ay nagsalita kanina kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel sa ikasampung araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno at isang kordero sa bawat sambahayan. So, ang unang katuroan po natin ngayong araw ay faith in God's word is crucial for salvation. So, ang faith daw sa salita ng ating Panginoon ay crucial. Napaka-crucial ito sa ating buhay o sa salvation nating mga tao. Dahil nga, kung totoo tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon at talagang sinasabuhay natin kung ano ang nakasulat sa Biblia, dahil ito nga ay ang salita ng ating Panginoon, ay talagang matatanggap natin ang salvation na ibinibigay ng ating Panginoon. Dahil nga sa pamamagitan ng pananampalataya o ng faith ay makakatanggap tayo ng salvation mula sa ating Panginoon. Ito nga ang gift ng ating Panginoon sa atin, at kaya crucial ito dahil kinakailangan ng malalim na pananampalataya upang matanggap ang salvation. And ang pangalawa naman pa sa ating katuruan ay the Passover lamb foreshadows Jesus Christ. So, ang Passover daw na lamb ay pinoforeshadow na si Jesus Christ. Dahil nga ang Passover lamb na ito ay tinutukoy na ito ang tagapagligtas ng sino man o ng lahat ng mga namumuhay dito sa mundong ito. So, kung na-foreshadow na ang Passover lamb ay si Jesus Christ, dapat alam na din ng lahat na ang tagapagligtas ng lahat o ng sambahayan ay ang ating Panginoong Jesucristo at wala nang iba pa. So, ang last naman po sa ating katuruan ay believers are covered by the blood of Christ. So, sa mga lahat na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon ay sila daw ay na-covered o mayroon ng danak ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil nga dumanak ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo upang lahat tayo ay mailigtas mula sa ating kasalanan. Dahil sa kasalanan na ninuno natin, dahil sa sinful nature na namana natin sa ating ninuno, ay nagkaroon tayo ng pagdaranak ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay masave mula sa ating mga kasalanan. And yun lang po, dito na po ako tapos. Thank you.